Mami, for today's vlog, magluluto tayo ngayon ng munggo na maraming gulay. Ayan na nga po ay talagang biglaan ang pagluto ng ating munggo dahil yung iba biyernes lang ang nagluluto ng munggo. Meron nga pala tayong nailaga na yung munggo, talong, at meron na rin tayong kamatis, sibuyas, nakaready na po yung tokwa, at ang ating malunggay fresh from the garden, ang ating malunggay at yung ating alugbati. Yan ang ating ilalagay. At meron din tayo naka-ready para sa ating pampaksiw na bangos. At isasabay na po natin dyan sa pagluto. Meron siyang talong at hiniwang ampalaya. At pinirito ko na nga po yung ating tokwa. At talagang masarap yung ating tokwa, 4 na peraso lang. At meron na tayo nahiwang bawang, sibuyas, at kamatis. At ayan na nga po, naka-ready na, nahiwa na yung ating tokwa. At nahimay na rin yung ating alugbati at nalaga na yung ating munggo at nahimay na rin yung ating talong at ang ating malunggay. At ayan na nga po, nakaready na yung ating mga ingredients ay talagang ready na yung ating lulutuan. At ayan na nga po, nainit na yung ating cooking pan. Nilagyan ng kaunting mantika pagkainit nito. At ayan na nga po guys, painitin lang po natin yung ating mantika at ilagay na natin yung ating mga bawang, sibuyas at nilagay ko na po lahat dyan yung ating bawang, sibuyas at kamatis. Para isang busa na lang po yan guys, sabay-sabay na sila maluto. Para dilate na po yung ating tanghalian. At ayan nga po guys, palutuin lang po natin yan hanggang sa mapula-pula yung ating kamatis, sibuyas at bawang. Ayan na nga po guys, mekos-mekos sa ating pagluluto hanggang sa umamoy na ito. At mabango na yung ating gulay at inilagay ko na yung ating nailaga na yung munggo. Ayan na po guys, nilagay natin yung ating munggo. Nakakasa 1/4 lang po yan, maliit lang yung ating munggo. At naglagay na nga rin ako ng asin. Pagkalagay nga ng asin, mekos-mekos hanggang sa maluto yung ating munggo. Binusa muna natin yung ating munggo sa ating bawang, sibuyas at kamatis. Ayan na po guys, pakulo-kuloyin lang po natin ng konti hanggang sa halo yung ating mga ingredients at inilagay na natin yung ating isang chicken cubes. Naglagay nga po pala ako ng chicken cubes dahil wala po itong manok at wala rin tayong sahog. Kaya ayan ang nagpapasarap yung ating chicken cubes sa ating munggo. At ayan na po guys, maganda na yung pagkakaluto ng ating munggo at lalagyan na po natin yan ng sabaw. Sasabawan na po natin yan ng ating munggo dahil nabusan na po natin siya. At ilagay na po natin kaunti lang po yung ilalagay nating sabaw yung hanggang pantay lang sa kanya. Dahil hindi naman masarap ang munggo. Kailangan ang munggo medyo malapot. Yan ang gusto ko sa munggo. Yung medyo malapot-lapot yung ating munggo hanggang sa sakto lang yung ating sabaw. Ayan na guys. Naglagay na ako ng tubig. Yan lang ang ating munggo. At dahil pakukulaan pa naman natin yan, dagdagan natin yan ng tubig. Ayan, mekos-mekos. Biglaan itong aking pagluluto ng munggo dahil nga wala kaming ulam at dahil kami naglalaba, naisipan ko lang magluto ng munggo para naman meron tayong gulay sa ating pananghalian. At talaga guys, para-paraan lang tayo kung paano tayo magluto ng munggo para meron tayong ulam sa ating pananghalian kahit hindi naman biyernes. Ayan na guys, ilagay na natin yung ating tokwa na na-slice na. 4 na peraso yung ating na-slice na tokwa. Yan, mekos-mekos at talagang mapapasarap natin yan dahil kahit wala man tayong sahog, ilagay lang natin puro gulay. Nandun din naman lahat ng lasa niyan pagka marami tayong gulay at talagang masarap yung munggo pagka maraming gulay. Ganyan din ba kayo mga mami pagka nagluto ng munggo? Hinahaluan nyo rin ba ng maraming gulay? Ako kasi pag nagluto ako ng munggo, dinadamihan ko na ng gulay para nandoon na yung lahat ng masustansya. At naglagay na nga rin po ako ng talong, fresh from the garden ng ating talong. O di ba guys, pag meron tayong tanim, may makukuha tayo pag tayo ay kailangan nating ilagay sa ating ulam. Ayan, dyan din ako kumuha ng panlagay ko sa paksiw dahil kasabay ngayon ay nagluto din ako ng paksiw. Nilagay na nga natin yung ating alugbati at ayan na nga po ay yan ang pinakahuli. Kahit na kulo lang po yan yung ating pagkakalagay ng alugbati. Kailangan patayin na natin yung ating apoy dahil po sa init lang po yan ng ating ulam ay
luluto na po yung ating alugbati at maganda po yan, medyo half cook lang. Di naman masarap sa gulay pag na-overcook. O diba mga mami, kailangan ng ating gulay, medyo half cook lang. At ayan na nga po guys, malapit na yan maluto at pwede na tayo mananghalian. At inilagay ko na nga po pala yung panghuli yung ating malunggay. Fresh from the garden din yung ating malunggay. O diba, sariwang-sariwa. Pagka meron tayong itinanim, meron tayong gugulayan na malunggay. At ayan nga po guys, ay napakasarap nitong ating pananghalian ngayon. Napasarap tuloy yung ating tanghalian at nilagay ko na nga rin yung ating chicharon. Yan ang kukumpleto sa ating munggoy pag meron tayong chicharon. Dahil kahit walang sahog, walang tinapa, walang baboy, walang manok, ayan ay mapapasarap na po natin yan sa simpleng pagluto ng ating munggo. At yan, dyan lang po na guys. Maraming salamat sa mga nanonood. See you next vlog. Bye!